Pero bago ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., balikan muna natin ang ilan sa mahalagang proyekto at programang naisakatuparan ng administrasyon sa sektor ng transportasyon at infrastruktura. May report si JB Piedragoza. Mahalagang pundasyon ng paglago ng ekonomiya ang matatag na infrastruktura. Mula sa mga kalsada, tulay, riles, mga pasilidad at hanggang sa transportasyon, isa ito sa mga proyektong nag-uugnay sa mga komunidad, nagpapabilis ng kalakalan at nagbubukas ng maraming pagkakataon para sa mga Pilipino. Kaya kasabay na ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ating balikan ng ilan sa mga mahalagang proyektong naisakatuparan sa transportasyon at infrastruktura sa nagdaang taon. Ano, tara? We are not building only for today. We are building also for tomorrow. Patuloy na pinalalakas ng administrasyon ang Build Better More o BBM Infrastructure Program. Makasaysayang proyekto ang Bataan-Cavite Interlink Bridge. Sa oras na makompleto ito, ang dating 5 oras na biyahe aabuti na lamang ng 45 minuto. Sa habang 32.15 kilometers, isa ito sa pinakamahabang marine bridge sa buong mundo. Isasagawa naman ang rehabilitasyon ng isa sa pinakaabalang tulay sa National Capital Region, ang Guadalupe Bridge sa ilalim ng Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Nasa Senado pa ako. Pinag-uusapan na ito. Hindi ko papayagan tumuwid pa ito sa susunod na administrasyon. Kaligtasan na ng publiko ang nakataya. Magtatayo ng Detour Bridge na pansamantalang daraanan ng mga motorista habang isinasagawa ang reconstruction ng Outer Bridge na target makompleto sa February 2028. December 2025 naman nang pormal lang sinimula ng Department of Public Works and Highways ang Phase 1 ng rehabilitasyon ng EDSA, ang main thoroughfare sa Metro Manila. Masaya tayo kasi practically yung ating daanan ng sasakyan for Phase 1 mula Roas Boulevard, EDSA hanggang Orense, tapos na. Halos 2 months ahead of schedule tayo dito. Sinimula na rin ang Phase 2 ng EDSA Rehabilitation mula Orense hanggang Monumento na inaasahang matatapos sa susunod na taon. Kung mapapadaan ka sa kahabaan ng Kamuning, malamang ay pamilyar ka na sa tinatawag ng marami na Mount Kamuning. Sa taas pa lang kasi nito at sa haba ng hagdan ay hihingalin ka na. Pero ngayon, mas magaan ang pagtawid ng mga commuter sa bahaging ito ng EDSA. Bukas na kasi ang bagong Kamuning Footbridge na direktang kumukonekta sa EDSA Busway Station. Mas pinaganda at ginawang accessible ang bagong footbridge upang maging mas ligtas at maginhawa ang pagko-commute ng mga Pilipino araw-araw. Ang pangako sa atin ay 6 na buwan, 4 na buwan pa lang tapos na. Isang mega railway system naman na magpapabilis ng biyahe. Ito ang North-South Commuter Railway Project o NSCR. Sa habang 147 kilometers, tatagos ito sa 27 lugar sa Central Luzon, Metro Manila at Southern Luzon na may kabuang 35 estasyon. Patuloy rin ang pag-usad ng kauna-unahang mass underground transport system, ang Metro Manila Subway Project o MMSP. Sa habang 33.1 kilometers, mayroon itong 17 istasyon mula Valenzuela hanggang Parañaque. Today, we proved to the world something we once thought would be impossible: a subway in Metro Manila. This is the scale of transformation that we are building. And this brings us closer to a fully connected subway that will redefine mobility in our nation's capital. At tinatayang mahigit 250,000 pasahero ang masiserbisyuhan nito kada araw.
Pinakikinabangan na rin ang 7.88 km segment ng Cavite-Laguna Expressway o CALAX sa Governor's Drive Interchange. Yung ating mga kababayan, gamitin po ninyo, makita ninyo, maramdaman ninyo na ang malaking ginhawa na dinadala nitong mga ganitong malalaking project. Mas bibilis na rin ang biyahe mula Ilocos hanggang Bicol Region sa tulong ng Luzon Spine Expressway Network o LSEN, kung saan ilang bahagi nito ay operational na. Ang biyahe na tumatagal dati ng 1 oras kalahati ay magiging 20 minutes na lang, 20 minuto na lang. Sisimula na rin ang Mindanao Transport Connectivity Improvement Project o MTCIP. Dito aayusin ang mga pangunahing kalsada at mga rutang nagdurugtong sa mga mahalagang sentro ng ekonomiya tulad ng Cagayan de Oro, Davao at General Santos. Para mapalakas ang disaster preparedness, matiyak ang kaligtasan ng mga pamilyang apektado ng kalamidad at maiwasan ang paggamit ng mga paaralan, patuloy ang pagpapatayo ng permanenteng evacuation centers sa buong bansa. Kabilang dito ang pagbubukas ng evacuation centers sa Real Quezon, Mandaluyong at multipurpose building na may sleeping areas, breastfeeding room at children's play area sa Quezon City na maaaring gamiting evacuation center. Bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng maraming Pilipino ang pagko-commute. Kaya naman, inilunsad ang White Beep Cards na nagbibigay ng 50% discount para sa senior citizens, persons with disabilities at mga estudyante. Nagbigay din ng 50% discount ang MRT3 at LRT2 sa mga pasahero bilang tugon sa pagsipa ng presyo ng krudo at para mapagaan ang gastos ng mga commuter. Nagkaroon din ng Pamilya Pass 1 plus 3 promo sa MRT3 at LRT Lines 1 at 2 tuwing linggo na magtatagal hanggang June 2028. Samantala, itinatayo rin ang flag stop sa mga istasyon ng PNR Bicol Line at paglalagay ng synthetic joint ties upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan ng mga riles. Sa mga motoristang gumagamit ng mga expressway, malaking ginhawa ang One RFID system. Iisang RFID sticker na lang ang kailangan para sa mga toll expressway natin sa buong Luzon. Muling binuhay ng administrasyon ang Love Bus na unang umarangkada sa mga kalsada noong dekada 70. Gumugulong na ito sa Davao at Cebu, libre ang pamasahe tuwing rush hour. Ngayon, makikita na rin ang electric Love Bus sa mga piling ruta sa Metro Manila at palalawigin pa ito sa ibang panig ng bansa. Tulong po ito para sa ating sitwasyon dito sa Metro Manila na kung minsan napakatagal mag-antay bago dumating ang bus, napakabigat ng traffic, ang bagal-bagal ng takbo. Araw-araw, milyong-milyong mga Pilipino ang nakikipagsapalaran sa lansangan at tungkulin ng pamahalaan na masiguro ang kanilang kaligtasan. Ang pagpapatayo ng mga infrastruktura at pagpapalakas ng sistema ng transportasyon ay hindi lamang usapin ng pag-unlad. Ito ay pamumuhunan para sa kinabukasan. Dahil higit sa matatayog na gusali, malalawak na kalsada at malalaking proyekto, ang tunay na sukat ng pag-unlad ay ang pagginhawa ng buhay ng bawat Pilipino. At sa pagpapatuloy ng mga proyektong ito, step by step binubuo ang isang matatag, mas ligtas at mas maunlad na Pilipinas. Ako po si JB Piedragosa para sa SONA 2026. Ako po si Sofia Potenciano. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV Digital at iba pa naming social media pages.